Nakatikim ka na ba ng espasol? Kung hindi pa rin ngayon. Pero tara, tuturuan kita magluto. Here's a step-by-step guide for you to make one for yourself. Just listen very carefully and follow the instructions. Prepare all the needed ingredients. Siguraduhin tama ang mga sangkap para sa tamang lasa. Tamang sukat para sa tamang sarap. Parang sa isang relasyon, dapat tamang-tama ang pagmamahal para maging matibay at hindi ka iwan. Pero minsan, katulad ng pagluluto, kahit anong gawin mo, may mga sangkap na hindi mo na kayang idagdag. Tulad ng mga alaala ng taong mahal mo, pero hindi para sa'yo. Yun na nga, nawala na tayo. In the heated pan, pour the glutinous rice flour and stir until it's golden brown. Set aside, tapos ibuhos ang 1 cup ng coconut milk. Siguradong tama ang sukat para sa perfect texture. Minsan kasi, nagbuhos na tayo ng sobra-sobra, hindi pa rin pala sapat. Para sa tamang tamis ng espasol, isunod na ilagay ang 1 1/2 cup of sugar at isunod ang 1 tablespoon of ubi flavoring. Siguraduhin wag sobra-sobra. Minsan kasi, hindi ka na nga nagtira, naiwan ka pang mag-isa. Ang pagluluto ay parang pagmamahal. Kailangan ng oras at pasensya. The only difference is that, sa pagluluto, may kasiguraduhan ka. Pero sa pagmamahal, hindi ka sigurado kung may hinihintay ka ba. Or kung babalik pa ba siya. Ang sakit magmahal, no? Minsan, parang pagluluto, nakakapaso. Pero maghihilom naman ang puso. Parang kamay na napaso. Just wait. And then isang araw, you'll wake up. Magaling na ang sugat. Parang yung sakit na dulot niya. One day, you will wake up. Tapos, okay ka na. Hindi na masakit. Hindi na kumikirot. Hindi na rin tumitibok. Kasabay ng paghalo, unti-unting nawawala ang sakit ng puso. Unti-unting naghihilom ang mga sugat. Unti-unti kang makakalimot. Kaya sinasabi ko talaga sa'yo, magluto ka ng espasol. Nang sa ganun, malibang ka. Tapos, makakakain ka pa ng masarap na espasol. Kaya ano na, halika na, magluto tayo. Kapag perfect na ang texture, sa malinis na square container, salain ang heated glutinous rice flour at ilagay dito. Kapag okay na, kapag nalagay mo na ang heated glutinous rice flour, i-flatten ng espasol sa loob ng square container. But the question is, sino nagsabi sa akin na kailangan square? Wala, gusto ko lang. Ikaw nga, hindi ka makausad, hindi naman kita question. Hindi joke. Pero yun, siguraduhin tama ang paghawak ng sandok at tama ang paghagod. Parang sa pag-ibig, dapat siguradong tamang pag-ibig lang ang binibigay at hindi sobra-sobra. Para sa huli, hindi ka masaktan ng sobra. Kapag tama na ang hugis at shape, lagyan mo ulit ng heated rice flour sa ibabaw. Tapos, ayusin mo. Tama lang ang ilagay ha. Huwag sobra-sobra ang ibigay. Dahil pag sobra-sobra ang binibigay, masyadong masakit pag iniwan. Okay, pagkatapos ng lahat ng steps, kapag perfect na ang consistency inside the square container,
Slice it into cubes. Pero huwag kang ma-conscious kahit hindi perfect yung pag-slice mo. Ang importante, matapos na. Ang importante, makausad ka na. Tapos eto na, meron ka ng sobrang masarap na espasol. Matitikman mo na ang bunga ng lahat ng paghihirap mo. Makakamove on ka na. Ay, mali. Pasensya na. Broken kasi yung gumawa ng video. Di joke lang. Ayun lang. Enjoy mga kakusina. And tara na. Gawa ka na ng espasol.